Sinimulan ko ang araw nakasalo si Mang Lito sa tanghalian nilang ipis bukid o ararawan. Amoy dumi. Hindi naman yata kainamang iwanan ko siya ngayon sa ere. Sarap! Okay. Lasa siyang dumi. Hindi, pero yung aftertaste niya parang sunog sinunog. So, Tay, thank you. Parang sinunog tapos hindi ko alam yung lasa eh. Naaamoy ko pa siya ngayon dito. Habang humihinga ako, naamoy ko yung amoy ng dumi. Tapos medyo malapot siya na gumuguhit. Wala pang pag-aaral na nagsasabing mahusay para sa katawan ng tao ang pagkain o pag-inom ng dumi ng hayop. Kahit patanging halaman o prutas ang dieta ng mga ito. Pero para sa isang umahangil na sikmura, wala nang dapat sinasanto. Ang 45 anyos na si Mang Rogelio Pebrero, abalang naghahanda ng kanyang pulutan. Dahil walang budget, ito raw ang kanyang paboritong papakin kapag nagkakasama-sama ang barkada. Ginisang langaw. At ginisang ipis. Langaw, ito ipis. Okay lang, malinamnam nga. Kakadiri, sabi, ganun. Pero hindi pa kasi nila nararanasan eh. Pag natikman nila, baka may kaagaw na kami yan. Eh, ganun lang sabi ng mga tao. Pero pag natikman nila, baka hanap-hanapin din yan. Ako, sarap. Kung tutuusin, mayaman sa protina ang mga insektong ito. At hindi lang naman Pilipinas ang may gawi sa pagkain ng mga insekto. Pero ang mga kainuman ni Mang Rogelio, hindi raw lalaban sa tibay ng kanyang sikmura. Nagulat ako dahil namumulutan sila ng ganyan. Pero sa tagal namin nag-aarap, puro ganyan pinupul, nasanay na rin ako. Na namumulutan siya ng langaw sa kaipis. Pero ako hindi ko sinubukang mamulutan ng ganyan. Eh, baka parang hindi ko kaya eh. Pero siya, nakikita ko sanay na. Parang manina nga lang sa kanya eh. Ay, pagtanong ano? Baka mamaya maghanap pa kayo sa akin, mahirap manghuli ng gabi. Sa 7 taon pagkain ni Mang Rogelio ng ginisang langaw at ipis, baliwala na raw sa kanya ang pandidiri sa mga insektong ito. Oo, para makatipid. Dahil nga sa hirap ng buhay, matipid ng konti. Kasi bibili ka pa ng mga karne dyan, eh, bili mo na lang muna ng ganyan para may... Ito, libre na ang pulutan yan. Panibagong araw na naman ito para kay Mang Max. Wala pa ring bumibili ng kanyang nahuling kobra. Kaya naman ang diskarte niya ngayon, ang ipasada ang tricycle ng biyanan. Kapag sinuswerte raw, kumikita siya ng 250 pesos sa pamamasada. Eh sana ako kahit nakapunto man lang ako ng kahit konting pag-aaral yung nakakaunawa ko. Kahit nga po sinabi ko sir, kahit security guard lang sana. Pwede nang siguro may raraos ko ng pamilya ko doon. Eh magkaroon man lang ng trabahong may inam-inam. Eh bakit ko po kuhan? Kaya malaki po yung pagsisisi ko dahil hindi po ako nakapag-aral. Pero ang siste, parang panguhuli rin daw ng kobra ang paghahanap ng pasahero. Madalang daw kasi ang sumasakay ng tricycle sa kanilang lugar. 60 pesos kasi ang singil nila sa kada taong pupunta sa bayan na halos 12 kilometro ang layo. Imbis na ipamasahe,
ipambibili na lang daw ng pagkain. Kung maaga ka nakapila, sigurado biyahe mo kasi kahit pa paano may pasayro ng darating ngayon. Kung tangali ka na, kagaya po yung pagdating ko kanina, aabutin na po ako ng dito. Alas 7 ng gabi. Wala pa rin pasayro. Uwi kang luhaan. Kahit ni 5 wala, malulugi ka pa sa gasolina. Buti na lang, may nasakay ako kanina ng 2. Sabi nga ni Mang Max, kung may bumili lang sana kaagad ng mga nahuli nilang kobra, may siguradong panglamang tiyan na ang kanyang pamilya. Sa muling pagbubungkal ng mga lupang tataniman ng palay, binubuhay nito ang pangarap ni Mang Rolando na balang araw ay mabibigyan niya rin ng magandang buhay ang kanyang pamilya. Isinasabog ko na gano'n, ang pag-asa na kanyon, yung kasi sinasabi ko naman, pag sinasabog ko, sana mamunga ka ng maganda-ganda para kumita naman ako ng maganda-ganda. Sana bago kita isabog, pag namunga ka, ganda-gandaan mo naman mamunga para malaki naman yung kikitain ko. Para may pangbuhay naman ako sa pamilya ko. Bawat butil ng palay na isinasaboy sa lupa ay naglalaman ng pangarap para sa bawat pamilyang naninirahan dito sa bayan ng Talugtog. Okay lang. Malinam lang nga. Na sana, pagdating ng panahon, hindi na nila kakailanganin pang kumain ng peste, insekto at maging dumi ng hayop. Maitawid gutom lang ang isang maghapon. Ako si Mike Templo, ang inyong naging insider. Magandang gabi sa inyong lahat.